May mga babaguhin ako dito sa labas, pati na rin sa kusina namin. So magre-rearrange tayo and inuna ko na muna dito sa labas. So kailangan ko lang magpalit dito ng tablecloth or cover sa lamesa namin. Madalas na kasi kami tumatambay dito and usually yung mga anak ko talaga nakapatong pa nga dito sa lamesa, naghihiga dyan. So anyway, lalagyan ko na muna ito ng bagong tablecloth. 4 feet yung size ng lamesa namin. Then yung pinili kong tablecloth, ang size naman 130 centimeters by 180 centimeters. And meron pa akong pinatong dyan na PVC na table cover para hindi madaling mamansyahan itong lamesa nga namin. And ang ginagamit ko recently na panglinis ay Seaways na multi-purpose cleaning spray. So ayan, ginamitan ko lang din ng tissue para mapunasan ito. And kung mapapansin nyo, yung pader sa harap nitong lamesa medyo madumi na rin. So i-sprayan ko rin yan ng Seaways. Bababad ko lang siya for about a minute and then gagamitin ko itong Neos wipe na wet wipes para makuskus nga muna ito. And then kung kailangan pa, pupunasan ko siya ng facial tissue. Since naglolo ko nga yung desktop namin, gawa ng ino-off na namin. So madalas itong laptop na lang ang ginagamit. And feeling ko naman mas tipid talaga siya sa kuryente. So dito lagi nakapwesto itong laptop. Kaya ipwesto na nga natin siya. Clear na nga itong lamesa sa may labas ng pintuan. Next, dito naman tayo sa kusina namin. So ganyan yung itsura niya before. And medyo nagsawa ako sa itsura niya. Para mas makakilos ako na maayos, inalis ko na muna yung dining table, yung chair, at saka itong lutuan naming gasolet. So, pupunasan ko lang din itong patungan namin. Actually, microwave stand yan. Pinagpapatungan ng mga microwave, oven. So, yan yung pinakalutuan namin dahil perfect na perfect ang size niya para sa limited na space ng kusina namin. So, next naman, tatanggalin ko itong nasa ibabaw ng aming kitchen cabinet from SIV Home Deco. So, pinunasan ko na rin lahat ng mga nakalagay dito dahil napapansin ko maalikabok siya, may konting manti-mantika, gawa ng siguro dahil malapit nga sa lutuan namin. So, eto naman yung itsura sa ibabaw ng aming cabinet from SIV Home Deco. Para siyang napakalaking tiles. Inisprayan ko lang din siya nitong Seaways na multi-purpose cleaning spray and even itong paligid sa may pader, pinunasan ko na rin. Meron na akong pagbibigyan nung inalis ko kanina na dish cabinet at lagay ng baso namin. So this time, para nga ma-achieve na maiba kahit pa paano yung look dito sa kusina, inalis ko na yung mga dating lagayan ng plato at saka mga baso. May pagbibigyan na ako nun. And ito naman pala yung pinakabago kong over the sink cabinet. Pero iniba ko kasi yung style ng pag-assemble nito wherein yung open tray ng mga platuhan nasa gitnang layer na siya. And I think bagay na bagay siya dyan kasi 'di ba para siyang naging isang whole cabinet na mas mataas. Alam mo yon, basta ang ganda-ganda niya talaga. And 95 centimeters yung size nitong cabinet sa ibabaw. Then yung sa ilalim, 100 centimeters naman. So dito ko na ilalagay yung mga plato namin. And even yung malalaking plato namin na nabili ko sa IKEA, kasyang-kasya siya dyan. So anyway, para sa maliliit na mga mangkok, naglagay lang din ako ng tray dito sa may ibabaw. And then sa ilalim naman, diyan ko nilagay yung mga baso namin at saka yung malalaki talaga naming mga serving bowl. Sobrang secure din pala nitong bagong cabinet na ipinatong ko dito dahil may suction pa yan sa pinakapaa niya. So hindi yan basta-basta talaga matatanggal, maaalog, masasanggi. So sobrang secured yan dyan. Itong pinaglagyan namin dati ng mga baso at tasa, kay Papa na yan mapupunta. So if ever may leftover food daw siya, doon niya ilalagay para hindi mapasukan ng mga insekto or hindi maalikabukan. So dito nga sa may gitnang part, kasyang-kasya yung aming food cabinet. Usually kasi kapag may leftover food kami dyan namin nilalagay. Andyan na rin yung rice cooker namin and I think kung magkakaroon kami ng maliit na oven, pwede ko rin ipagkasya dyan. Yung maliit na oven lang talaga. So ayan na muna for the meantime yung itsura niya. And eto nga palang mga cabinet na nakikita nyo both sa taas at sa ilalim. Merong color black din yan. If interested kayo sa mga yan, ilalagay ko yung link sa comment section and nasa showcase ko rin naman yan. So andyan yung mga bowl, mga maliliit na mangkok, mga plato namin. Sobrang arranged properly and ang ganda talaga niya. And then dito naman sa ilalim, andyan yung mga baso. Nilagay ko lang din yung mga baso sa iisang tray. Anyway, medyo nagmamadali rin talaga ako nito dahil meron kaming bisitang pupunta and parating na daw sila on the way na. O diba? Kung kailan talaga last minute, dun talaga ako masinisipag magkikilo sa bahay. So ayan na nga, at for the linis lang tayo dito, binalik ko lang din yung aming gasoline
ulit dyan sa gilid. And then, pupunasan ko na rin itong ginagamit naming pangharang dito sa may lutuan. Pinunasan ko na rin yung cabinet. And sobrang effective ng Sea Waste na multi-cleaning spray. If bet nyo yan, talagang hindi kayo magsisisi. At saka fresh yung scent niya. Lagay ko na lang yung link niyan sa comment section. And nasa showcase ko rin yan. So, almost done na talaga tayo. Binalik ko na nga rin yung lamesa dito. So, ito yung itsura ng aming dining area before. And eto naman siya after. Ano mas bet nyo? Yung itsura before or itong bago? Let me know naman sa comment section, guys. And para hindi masyado kita itong saksakan na nasa likod ng aming maliit na fan, tatakpan ko lang siya dito ng aming artificial na eucalyptus plant. Para naman may konting green, pa-plant effect dyan sa area na yan. So, ayan, ang ganda-ganda talaga nitong ganitong cabinet. Oh my God! Sobrang ganda. And then, mabalik lang tayo sa itsura sa labas. Ayan siya before. And eto na po siya after. So, ayun lang. Thank you very much for watching. Follow for more.